Si Badang ay isa sa mga pinakamalakas na XP lane heroes ngayon kasi hindi mo alam kung ano yung next niyang gagawin. Game changer talaga si Badang ngayon. Nakakagulat rin talaga yung mga combo na meron si Badang. Hindi ka na talaga magigising. Ihahatid ka na lang talaga niya sa base. Kahit sa sabayan, hindi mo talaga basta-basta matatalo si Badang. Kahit 1v1 sa dalawa, pumapalag pa rin talaga. Ganyan kalakas si Badang ngayon. Panoorin ang video upang ikaw ay matuto. I'm Professor Joseph ML and napakasimple lang ng video natin ngayon. Badang tutorials, kasama na rin dito ang XP lane tips. Hindi naman ako sobrang galing at hindi rin sobrang lakas gamitin si Badang, pero kaya ko siyang ituro. Kaya kung may makita kayong pagkukulang at pagkakamali ko dito sa video, pakilagay sa comment section at babasahin ko. Kasama ko nga pala dito si Eknor Kang bilang Hanabi at si Hailey G bilang Estes. Ang emblem na gamit natin kay Badang ay Assassin emblem na may Agility, Tenacity, and Brave Smite. Kaya Assassin emblem yung pinili natin para masakit kaagad tayo. At Agility sa first year upang mabilis tumakbo dahil ayoko sa mga heroes na napakabagal maglakad. Tenacity naman para kumukuna tayo kapag nangangalahati yung ating buhay. At yung Brave Smite naman bumabalik yung ating buhay kapag tumatama yung ating skills. Upang magamit natin ang buong lakas si Badang, dapat na uunawaan natin yung mga skills na meron siya. Kapag sunod-sunod kang tinamaan ng basic attack ni Badang o kaya yung kanyang first skill, mananakba ka or matutulak ka, ganon. Yun yung passive ni Badang, may kasamang tulak. Ang first skill naman ni Badang ay lumilipad na kamao at kapag tinamaan ka niyan, may kasamang slow effect yan at mauusog ka at kapag tumama ka sa pader, may stun ka. Ang second skill naman ni Badang ay magdadash siya at kapag tinamaan ka, makukulong ka. Meron rin itong shield para sa kanya. Ang ultimate naman ni Badang ay lumilipad na mga kamao. Napakarami nito. Kapag tinadtad ka nito, mauubos talaga yung buhay mo. Ayan, tingnan nyo mabuti. Ganyan kalupit ang ulti ni Badang. Early game pa lang nag-invade na kagad yung kalaban, so bilang XP laner obligado tayong tumulong at nagkaroon ako ng 2 assist dito, ngunit yung buhay ko naman yung naging kabayaran nito. Ayan, mapaparusahan ako dito. Akala ko mabubuhay ako dahil may heal from the Estes and shield galing dun sa second skill ni Badang, pero naparusahan talaga tayo dun. Yung Argus, kinukuha niya dito yung crab at lalasitin ko yan. Magsi-second skill ako at saka first skill para mayroong stun. Kasi ganito yan, kapag tumatama kasi yung kalaban sa pader, malapit sa pader, tinamaan ng skill si Badang, mauuntog, masastan. Kumuha ako ng Swift Crossbow dahil ang aking first item ay Corrosion Sight. Sa early game pa lang, kapag may pagkakataon kayong tanggalan to ng gold plate, yung tore ng kalaban, tanggalan nyo, bakbakin nyo yan kasi sayang yung gold, napakalaki ng gold na makukuha dyan. Masyadong naging agresibo dito yung Argus kahit level 3 pa lang siya tapos ako ay level 4. Medyo umaatras ako kasi baka tumulong si Odette, pero dito dahil wala pa siyang ultimate, naparusahan natin siya. At itong maliit na salagubang na to na nasa jungle ng kalaban, dapat kunin nyo to kasi kapag kinukuha nyo to, pinagkakait nyo yung farm sa kalaban, kaya dapat kunin nyo yan para makalamang kayo sa kalaban sa early game. Kung ikaw ay XP laner, dapat marunong ka mag-advance cut ng lane. Kasi kapag na-advance mo to yung pag-cut dito, makakaikot ka sa ibang parte ng mapa. Kaso wag na wag kang mag-advance cut kung sakaling hindi mo nakikita sa mapa yung kalaban. Dahil nga na-cut ko yung top lane ko, may pagkakataon akong bakbakin itong gold plate sa middle lane. Napakalaki ng gold na nakuha ko dito at aalis na ako dito, babalik na ako dun sa lane ko. Kaso nagkataong nandito si Hayabusa, kaya eto, na ano ko siya na second skill flicker combo, first skill ultimate, ganon. Hindi na siya nakagising, hindi na siya nakareact. Replay natin na naka-slow mo para makita nyo. Second skill flicker, first skill ultimate. Ayun. Hindi na siya nagising, di ba? Dahil mayroong turtle, nag-advance cut ako dito at agad ko na rin hinarang yung 3 sa mga kalaban. Panoorin nyo mabuti kasi ayoko na maistorbo yung sun. Ayan. Kinombo ko na yung 3, hinarang ko na sila at naghihintay ako ng backup. Ayan, dumating yung mga kakampi ko. At napakaganda ng ginawa namin dito at nanakaw ko rin itong red buff. Kapag may pagkakataon kayong kunin yung buffs ng kalaban, kunin nyo yan kasi
yan yung magiging kalamangan nyo. At the same time, pinagkakaitan nyo sila ng pera. Dito may apply natin yung skill management. Kasi alam ko yung ultimate ni Argus at hindi tayo pwede makipagsabayan dyan. Kaya takbo-takbo muna tayo. Hinintay ko matapos yung ultimate niya, tsaka ako ginamit yung ultimate ko. Kasi kung gagamitin natin habang naka-on yung ultimate niya, yari tayo dun. Dapat bumasag rin kayo ng Torre kasi yung Torre nagsisilbing vision ng team nila yan. Kapag wala silang Torre, wala silang vision, makokontrol nyo yung mapa. Kapag XP laner din kayo, dapat unahan nyo pwesto sa damo, magtago kayo. At sinubukan kong pitasin si Argus dyan, kaso nga lang may ultimate pa siya. At mapipilitan ako dito makipag 1v1 sa dalawa, naka monster kill na ako. At ganito ang mangyayari kapag hinabol natin yung taong ayaw sa atin. At nakuha na rin natin dito ang ating golden staff, kaya buo na ang ating Trinity attack speed items. Nasa bottom lane halos lahat ng kalaban, kaya mas pinili kong mag-push na lang dito para kahit papano may bawi kami. Dahil kinuha ko itong blue buff ni Hayabusa, mahihirapan siya ngayon lumaban sa teamfight dahil limited yung magagawa niya. Napakahalaga rin ng tinatawag na map awareness. Dahil sa map awareness natin, alam natin yung magiging galaw ni Hylos at nandun siya sa damo para mag-teleport. Ngunit hindi natin siya papauwiin ng basta-basta. Dapat tayo yung maghatid sa kanya doon. At dito, ito yung unang pagkakataon na magsasama kaming tatlong magduo. Ayan, di ba tatlo kaming magduo? Ayan, magkakasama kami. O, ayan, ang cute namin dito. Ang gaganda ng mga skins namin, no? Trial card lang tong skin ko. Nagkamali ako ng pasok at kinapos sa damage kaya hindi ko napatumba si Bruno at ako pa yung napunish dito. Masyado kong minaliit ang kakayahan ni Bruno. Kala ko kayang-kaya ko siya patumbahin na nag-iisa at natalo ko sa duelo dahil meron siyang Wind of Nature. Hindi ko talaga inaasahan na ganito ang magiging resulta. Tamang depensa lang kami dito kasi sobrang nahihirapan na kami. Lamang na yung kalaban pagdating sa pag-control sa mapa at basag pa yung bottom lane namin. Depensa lang muna sa base. Mayroon na akong immortality at yung immortality nito napakalaking bagay nito pagdating sa late game. Kahit papano kaya ko na silang tangkihin dahil mayroon akong immortality. At dahil nakuha na nila yung Luminous Lord, kailangan naman namin dumepensa. Masyadong mabigat yung kakampi naming Sun. Bagsak na naman siya pero nakuha namin dito si Argus. Pati si Hylos mapipitas rin namin. Napakahabang habulan to kasi napakakunat ng Hylos eh. Ang kunat niya sobra. Binuo ko na rin yung Rose Gold Meteor. At kinakailangan namin dumipensa dito. Masakit na rin yung Hanabi namin si Eknor Kang at napakagaling rin sumuporta ng aming Estes na si Hailey G. Muntik na rin ako madali dito. Buti na lang talaga napakaganda ng backup ng mga kakampi ko dito. Biglang papasok si Argus dito. Ayan, magsasabayan kami. Magpapop siya ng kanyang ultimate. Dumating si Hylos kasama yung kanyang red carpet at yan. Immortality pop, bagsak ako, pero napakagandang heal from the Estes. Ayan, makakaligtas ako at babagsak dun yung Argus at Hylos. Kapag cooldown ang inyong immortality, palitan nyo ito at bumili ako ng Antikiras. Nakuha namin yung Lord at bagsak rin yung Bruno, kaya may pagkakataon na kami tapusin yung laban. Babagsak na rin dito si Hylos kasi masyado siyang malalim at yung Odette muntik na rin namin ma-pick off. Napitas ako dito ni Argus ngunit yung buhay niya rin yung magiging kabayaran nito. At susubukan nilang tapusin dito at tignan nyo yung mangyayari. Napakaraming minions kaso nga lang talaga hindi natapos dito sa part na to. Ayan, naubos yung minions at hindi pa rin natapos yung laban. Napakahabang laban na nito. Malalim yung Argus ng kalaban dito, ngunit yung base namin nanganganib rin. So kinakailangan namin umuwi. Dalawa lang yung dumedepensa doon. Nana at Hanabi, ang tanong matatapos ba nila to? Tatlo yung kalaban doon. Kamuntikan pa talaga kaming matalo dito. Konting-konti na lang talaga. At naka-double kill yung aming Hanabi na si Eknor Kang. Sa kakahabol ko kay Bruno, napitas niya ako. Dapat talaga hindi natin hinahabol yung taong ayaw sa atin. Ayan, yung Hylos dito nakatakas rin sa kamay ni Sun, pero mapapanish dito si Bruno. Bagsak siya sa kamay ng Hanabi at monster kill na si Hanabi. Bagsak si Bruno, nakuha namin yung Lord at patuloy pa rin na nagbabakbakan. Ilista mo na rin dito si Sun, babagsak si Sun, bagsak na rin si Argus, double, pati si Haya, double kill na dito yung Hanabi, triple kill na nga eh, bagsak rin yung Hylos. Kung titignan nyo mabuti, 4 yung bagsak sa kalaban, kaya pagkakataon na namin ulit to upang wakasan ang laban.
Ginulat ko dito yung mga kalaban. Tignan nyo, second skill flicker combo, nakulong sila dyan, mapaparusahan sila, at yung Bruno makakatakas, yung Odette tutumba. At pagkakataon na to, ito na yon, tapos na yung laban. At syempre, ako yung MVP dito. Kung nagustuhan nyo yung video, baka pwedeng pakishare po. At kung hindi ka pa nakafollow sa aking page, pa-follow naman po.